Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Alia May F. Ternilla at sa araw na ito, tatalakayin ko sa inyo ang tungkol sa kartilya ng katipunan. Kabilang rin sa ating aalamin ay kung ano nga ba ang kartilya, ano ang mga pangunahing aral nito at paano ito nauugnay sa ating buhay bilang kabataan sa kasalukuyang panahon. Handa na ba kayo? Ano? Ano nga ba ang kartilya? Ang kartilya ay ang aklat ng mga aral na ginamit ng katipunan bilang gabay ng bawat kasapi nito. Ito ay isinulat ni Emilio Jacinto noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Imagine, 18 years old, ibig sabihin lang nito, wala sa edad ang pagkakaroon ng lakas para manindigan at ipaglaban ang ating bansa. Ang kartilya ay binubuo ng 14 na prinsipyo o aral. Hindi ito simpleng patakaran ng samahan, ito ay pilosopiya ng pamumuhay para sa isang makabayan, makatao at may dangal na Pilipino. Sa madaling salita, ang kartilya ay gabay ng mga katipunero noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ito rin ang kanilang batayan ng mabuting asal at paninindigan bilang Pilipino. Sa kartilya, makikita natin ang mga napapanahong aral na dapat isabuhay ng mga kabataan sa panahon ngayon. Ngunit dahil sa limitado lamang ang ating oras, hayaan ninyo na ibahagi ko lamang sa inyo ang ilan sa mga pinakamahalagang aral mula sa kartilya ng katipunan. Una, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ibig sabihin, ang buhay na walang direksyon o tungungin at walang ginagawang kabutihan ay parang punong walang silbi. Halimbawa, sa atin bilang mga mag-aaral, kailangan natin ng layunin o dahilan kung bakit natin pinagsisikapang mag-aral, hindi lang para pumasa, kundi para matuto at matupad ang ating mga mithiin na makapagtapos, kasi kung wala tayong layunin o direksyon sa lahat ng ginagawa natin, para lamang tayong gulong na paikot-ikot, pagod ngunit walang narating o walang mararating. Pangalawa, maitim man o maputi, ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Ito ay aral sa katipunan na lumalaban sa diskriminasyon. Sa panahon ngayon, lagi tayong nakakakita ng mga panghuhusga batay sa kulay, itsura, estado ng buhay o pinagmulan. Itinuturo ng kartilya na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Maputi ka man, maitim, mayaman o mahirap, pare-pareho tayong may halaga. Walang taong dapat maliitin dahil sa kanyang itsura o pinansyal na estado. At ang pangatlo, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang naaapi. Ibig sabihin nito, kailangan natin na magkaroon ng boses at paninindigan na ipaglaban ang mga inaapi. Halimbawa, may nakita tayong binubuli. Hahayaan lang ba natin? Siyempre hindi. Kailangan natin ng aksyon dahil kung isasawalang bahala natin ang ganitong gawain, mas magkakaroon pa ng lakas ng loob ang mga nang-aapi. Dahil nga sinasabi nga na ang pananahimik sa oras ng pang-aapi ay parang pagsang-ayon na rin sa masama. Ayan, naibahagi ko na sa inyo ang ilan sa mga mahalagang aral sa kartilya. Ngayon naman, paano kaya natin ito maisasabuhay bilang mga kabataan sa makabagong panahon? Para sa unang aral na tinalakay, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Bilang kabataan, pwede nating simulan sa pagtatanong sa ating sarili gaya ng, bakit ba ako nag-aaral? Ano ba ang gusto kong marating sa buhay? Hindi pwedeng wala lang o dahil kailangan. Kailangang magtakda tayo ng malinaw na layunin. Halimbawa, para maging doktor, guro o engineer o kung ano paman. At araw-araw, gumawa ng maliit na hakbang para marating iyon. Iwasan ang mga pagpapalipas ng oras sa walang kwentang bagay, tulad ng labis na paggamit ng cellphone o walang direksyon na gala. Gamitin ang oras para matuto at umunlad. Pangalawa, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Sa panahon ng social media, ang dali-dali nating manghusga ng ibang tao na kinakailangan na alisin natin sa ating pagkatao. Simulan natin sa pagbabago ng pananaw. Bago tayo magsalita, tanungin natin ang ating mga sarili. Makakatulong ba ito?
Makakabuti ba ito sa kanya? At higit sa lahat, ipakita natin ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagtrato sa lahat ng may respeto. Pangatlo, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang nang-aapi. Sa panahon ngayon na kapansin-pansin ang tila pagkawala ng katarungan, bilang mga kabataan, kailangan maging bukas ang ating isipan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating komunidad. Matuto tayong lumaban at ipaglaban ang ating kapwa na biktima ng pang-aapi. Huwag tayong papatalo sa takot at pangamba dahil may karapatan tayong manindigan at ipagtanggol ang ating kapwa lalo kung ito ay inaapi. Naway ang mga aral na ito sa kartilya ay ating isapuso at isabuhay dahil malaki ang magiging papel nito upang magkaroon tayo ng magandang asal at maging kabataan na may pagmamahal sa bayan. Ayan, ngayon ay natapos ko nang talakayin sa inyo ang tungkol sa kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Nalaman natin na ang kartilya ay hindi lamang simpleng papel, kundi ito ay isang napakahalagang dokumento na naglalaman ng mahalagang aral na nagsisilbing daan sa ating mga kababayan noon na ipinaglaban ang ating bansa at tiyak na maging sa panahon ngayon ay magiging gabay rin natin upang magkaroon tayo ng mabuting asal at magkaroon ng paninindigan bilang mga Pilipino. Hanggang dito na lamang po tayo, naway may natutunan kayo sa aking pagtalakay sa araw na ito. Muli, ako si Alia May F. Ternilla at maraming salamat.